Sunday, mga kapatid! Grabe naman talagang energy today! Malakas sa palakpakan! Oha, oha! Kaway-kaway dyan sa mga nagtatrabaho ngayong linggo. Oh, hello, hello. Ang daming kumakaway ngayon dyan, ha? Oo, ramdam ko kayo. Okay lang yan. Sige, magtrabaho kayo na magtrabaho. Panay ang order nyo online. Talagang kailangan nyo magtrabaho. Oo, ang rurupok nyo, ang bilis nyo mabudol sa mga nagla-live selling. Kaya talagang mag-work kayo kahit Sunday. O, diba? At yun, syempre, batiin din naman natin dyan yung mga nagre-relax-relax. Ayan ha, itodo nyo na yan dahil may pasok na bukas. Sige na, relax lang dyan habang nakikinig ngayon dito sa programa ng inyong DJ Diva, Anna Ramsey. Hoy, pero ano ha, thank God talaga at talagang lumayas na itong si Enteng. Si Enteng, hindi yung ex mo, hindi siya. Alam kong talagang gusto mo na siyang lumayas dati pa. Oo, itong si Enteng na talaga namang para siya yung, diba ang lakas ng ulan, ilang araw tayong inulan talaga, oo. Si Enteng yung tipong bisitang gusto mo nang pauwiin dahil tapos na ang inuman, tapos na ang party, pero ayaw pang umuwi, ayaw pang umalis. Diba? Naku, talagang tumambay sa atin si Enteng ngayon, oo. Pero pasalamat tayo ha. At talagang naging maayos pa rin. Sa mga hindi naging apektado, talagang good for you yan. Pero sa mga naging naapekto ng baha, naku, laban lang. Oo, ganyan naman tayo laging lumalaban. Kayang-kaya yan, diba? Yes, yes! Oo, parang ikaw, lumalaban ka sa love life mo. Oo. Huwag ka susuko, ha? Pero eto na nga, another amazing Sunday sa atin mga kapatid. Nating in love na in love. Oy, saya mo dyan ha. Talagang feel na feel mo ang pagka-in love ngayon. Yes, ano pa man ang estado ng iyong puso dyan? Nako, eto na ha. Pasok ka rito. Oo, 2 oras na naman tayong magkukumustahan, magkikwentuhan, magkukulitan at magkikiligan dito sa bagong paboritong programa sa radyo at pati na rin sa telebisyon. Ito ang Matchmade, kwentong Match Made in Heaven. Kaya naman kaway-kaway sa mga nakikinig sa atin sa Radyo 592.3 True FM at sa mga nanonood sa atin sa 1PH Teleserbisyo para sa Pilipino. Kasama nyo nga again ang inyong very beautiful. O, diba? Ako na nagsabi. Bakit? May reklamo ba kayo? Ako to eh. Kwento ko to eh. Bida ko. Diba? So pwede ko sabihin, with your very beautiful. DJ Diva ng Bayan, Anna Ramsey. O, alam nyo na to. Madali lang to. O, kabisado nyo na to talaga mga kapatid ha. Dito po sa ating programa. Linggo-linggo tayong may kukumustahing Heart Hunter. At syempre, susubukan natin siyang pasayahin at pakiligin. Kasabay na rin ng mga nakikinig at nanonood sa ating kapatid. Ayan ang siste ha, meron tayong 2 cupids na magpapasiklaban ha para sa puso ng ating Heart Hunter. At speaking of extra special, yes, ang ating linggo talaga napaka-espesyal dahil itong makakasama nating Heart Hunter, balita ko daw, NBSB. Oh. Alam niyo ba yung NBSB? I-comment nyo nga. Come on. Iba yung boses. As in, no boyfriend since birth. Maniniwala ba kayo? Napakaganda nitong bisita ko ngayon. NBSB daw siya. Alamin natin yan. Pero ang tanong, eto na. Ready na kaya siyang buksan ang kanyang puso? Ay, nako ha, mukhang nakailang bili na to ng flowers sa sarili niya. I can buy myself flowers. Oo, malalaman natin. Eto na ha, wag na nating patagalin. Trending ito ha sa kanyang mga nakaka-good vibes na paandar online. Minsan na siyang nagpasaya sa ating hit kapatid singing show na Singaling. Eto na, all set na rin ha para sa pag-share ng hope and love sa inaabangang TV series na Ang Himala ni Nino. Our very own Batangueña beauty, Queen Ay! Hello, hello, hello! Grabe naman yun. Nakakahiya naman. Uy! DJ
kay Ana Ramsey. Bagay na bagay. Thank you so much sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon sa'yo, Queen Ay. Ang ganda ni Queen Ay. Ang fresh niya. Alam niyo kung makikita niyo siya sa personal, mukha siyang in love. Ay, grabe. Oh. Hindi, kasi pag ganyan mga beauty, sinasabi din nila in love, blooming, ganyan. Pero siya po ay NBSB. Yes. NBSB. Proud NBSB. Oo naman, proud na proud. Oh, proud siya. Kaya ikaw maging proud ka. Kung wala pa yan, okay lang yan. Okay, eto na. Pag-usapan na natin, dahil yung mga viewers natin, I'm sure naghihintay na sila kung ano nga bang kwento ng nag-iisang Queen Ay. Oh, ikwento mo sa amin ang kwentong NBSB. Ako talagang, as in, syempre, totoo yun. Okay. Talagang, syempre, alam ko marami magtataka. Naku, bakit? Bakit naman NBSB? Wala bang nagtatangka? Manligaw? Syempre, ganun yung mga normal na tanong. Tapos, ang dami-dami yung followers, sikat ka sa online, ang dami nakakakilala sa'yo. Syempre, usually, pag mga ganyan, maraming umaaligid, di ba? Pero feeling ko din kasi na-intimidate sila sa akin. Dahil syempre, sikat sa social media, mga ganito ganyan. Feeling ko baka parang, ay, naku, mataas standards niya. Pero syempre, yung iba pinangungunahan agad eh. Huwag kasi kayong nangunguna. Mas marunong pa kayo eh. Tapos, pero yun naman ay sa aking feeling ko lang. Feeling mo. Feeling ko lang. Pero may umaaligid-aligid. Meron din naman, kahit papaano. Inay! Inay, quiet lang. Sorry. Oo. Tayo lang. Tayo lang. Si Inay hindi nakikinig. Oo. Okay, nabanggit mo, Queen, yung standards. Oo. Pero bago natin pag-usapan yung mga standards na yan, bakit mo nasabi sa sarili mo, okay, magiging NBSB muna ako? Ano ba to? By choice ba to? Kasi may mga umaaligid naman sa'yo eh, no? For me, by choice. Okay. Kasi, syempre, priority ko muna din talaga family ko, career ko. Pero, syempre, kung may darating naman, why not? Diba? Why not? Alam mo na. Kung may dadating, why not? Why not? Baka ikaw na nanonood ngayon. Baka ikaw na yun. Ay, hindi. Baka dito niya makikita ang kanyang kamat. Malalaman natin yan. Bakit parang ikaw yung kinikilig? Alam mo, kinikilig ako for you kasi ang gagaling, mga talented talaga, mga gwapo yung ating mga Cupids for today. So, abangan nyo later, ha? Pero, eto, Queen Ay, ikaw ba, ano ba yung mga standards na nabanggit mo kanina? Ano ba yung hinahanap mo talaga sa isang guy? Siyempre, unang-una dyan, dapat nililigawan sa bahay. Hindi bahay. sa chat. O, di ba, siyempre, may mga iba na gano'n yung way. Pero, siyempre, di ko naman nilalahat po. Tapos, ang gusto ko din ay marespeto. Siyempre, hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa aking mga magulang, kapatid, kamag-anak, lahat na. Tama. Tapos, maka-Diyos, ma-effort, Tama. sweet, tapos faithful, syempre. Yes. Hindi tayo papayag na... Hello, Queen Ay yan, Tapos di ka faithful. Madami pala kami, ganun. Oo naman. Tapos, ano pa ba? Syempre, natural na yung pagiging mabait. Yes. Tapos, dapat medyo matangkad naman sa akin ng konti kasi, alam mo yun. Matangkad si Queen Ay. Oo. Hindi naman masyado. Hindi ba masyado? Feeling ko matangkad ka. Ikaw yung matangkad. Ako ba yun? Oo. Okay. Okay. So, gusto mo yun. Yun yung mga ugali, mga traits na hinahanap mo. And, pagdating naman sa physical, may specific ka bang hinahanap bukod sa nabanggit mo na gusto mo mas matangkad sa'yo? Physical? Siguro, hindi naman ako maano sa physical eh. Kumbaga sa akin, kapag feeling ko talagang yung vibes namin, yung okay, good. So hindi mo priority yung kailangan gwapo, kailangan ganito. Ang mas mahalaga sa'yo, yung kalooban. Oo. Pero let's admit, mga kapatid, ha, pag sa mga unang pagkikita talaga natin, may plus factor kapag ka may dating bonus na siguro yun. Bonus. Kapag may itsura, no? Tama, oo. Pero syempre, di ba? Oo, kasi doon tayo sa personality. Tama. Kasi sa unang pagkikita natin, mga kapatid, dun sa mga gusto nating, yung mga prospect talaga. Hindi. Dun sa mga unang, halimbawa, imimit natin, ganyan. Hindi naman natin agad nakikita ang kalooban. Di ba? Ano to? May may superpowers? Hindi, pero na-admit natin na may factor pag, hindi naman sobrang gwapo, pero pag may dating. No, pag dumating siya, may arrive. Ganon. Na-experience mo na bang makakilala ng ganon, may arrive?
Yung parang, halimbawa may nakita kang sa, let's say, sa taping nyo, sa shooting, or meron ka nakilala sa isang event, ay, mapapasabi ka ng, may arrive. Totoo. Talaga? Maraming beses. Oo. Dahil syempre, ang dami ko din talaga na-meet in person. Oo. Na sa social media ko lang nakikita. So, iba pa rin talaga kapag sa personal mo talaga nakita. Kasi exposed ka di ba? Sa iba't ibang klaseng events, marami kang nakikilalang tao, di ba? And nung nasabi mo yung pwede, paano kung nilapitan ka niya? Paano kung nagtangka siya? Magno-no ka ba? Mag-yes ka ba? Pag ganun, mga ganung klaseng... Ano ba pagtatangka? Ano ba klaseng pagtatangka yan? Okay, sige, lilinawin natin. Medyo nakakakaba yung pagtatangkang yan Halimbawa, nagpakita siya ng motibo na parang interesado siya sa'yo. Makilala ka, mas makilala ka. Siyempre, ako naman, open naman ako talaga na makipagkilala. Kasi, siyempre, normal naman yan na makipagkilala. At, ayun, why not? Susubukan. Ay! Susubukan! Okay. Oo, pero syempre ito may mga ganyang ka na experience. I'm sure meron ka namang naging crush or naging ka-MU or yung tinatawag nga nilang bagong term ngayon na ka-situationship. Ang daming mga terminology sa mga Gen Z ngayon. Oo, ikaw ba na-experience mo na rin yung heartbreak? Meron ka bang tipong yung tao na almost magiging lover mo na? Parang kunting-kunti na lang, ito na yun May ganun ka bang moment? Hindi naman ako, talaga, parang, ako kasi personally, kapag kunyari may nanligaw sa akin, hindi ko muna talaga binibigay lahat. Like, parang, kumbaga sasabihin mo na, ay, dapat in love agad ako dito. Oo. Ganyan. So, paano mo pinapakita pag interesado ka rin sa isang tao? Ako lang, syempre, nakikipagkwentuhan naman ako. Okay. Ganyan. So, minsan, kung possible din na kunyari, mag-meet kayo, ganyan. Pero kasi, hindi naman ako yung sasabihin pag nakipag-meet, ay, ano na agad? Yun na yun. Yun na yun. Parang binibigay mo na agad yung mo. Is yung makilala mo lang talaga. Personally. Iba din kasi nakikilala mo ng personal. Totoo. Kung para sa chat-chat lang. Yes. Kasi aminin natin karamihan ngayon, talagang nagkakaroon sila ng relasyon over sa pag-chat lang, ganyan. And of course, hindi naman natin sila gina-judge because yun naman yung gusto nila and meron rin naman talagang nagkakatuluyan. Pero si Queen Ay, ang prefer niya, ligawan mo ko sa bahay with my nanay, makikita ka, makilala ka, ganon. Diba? Hindi, let's admit, iba rin naman talaga yung pakiramdam na nakikita mo kung paano siya. Kasi minsan may iba dyan, iba sa'yo, pero pag kaharap na yung ibang tao, nag-iiba. Iba rin. May maskarang suot. Diba? May ganun talaga. May ganun nga po. So, nagiging japake. Pero mahirap kumilates Mahirap kumilates talaga ng mga manliligaw. Kaya nga, it takes a lot of time and effort. Sabi nga nila, mga kapatid, dapat nagmamatch yung sinasabi sa ginagawang actions. Tama. Parang agree ka. Agree ako dyan. Tama ako. Bakit? Meron ka ba na experience sa puro salita, puro dada? Hindi. Wala sa gawa? Oo, may mga ganun talaga. Meron pong ganun. At meron din syempre na alam mo yun, lulubog lilitaw, mga gano'n. May mga gano'n Ay, na-experience ko din yan. Pag kumare, nag-usap on air. Hindi, pero totoo. Kaya talagang ang love, talagang minsan, kailangan wag minamadali. Diba? Totoo. Ikaw ba, ano yung mga biggest lessons mo sa mga na-encounter mo, sa sitwasyon mo na ikaw bilang NBSB na pwede mong i-share sa mga kapatid natin na kagaya mo na hanggang ngayon, kumbaga, no boyfriend since birth and talagang by choice, ano yung mga pwede mong i-share? Well, for me kasi, i-enjoy natin ang pagiging single. Kasi once magka-boyfriend na tayo, nandiyan na yung yung pagbabawalan ka ng lumabas, di ba? Minsan mga ganyan na. So, habang single tayo, shout out sa lahat ng mga single dyan. Yes. Okay lang yan. Okay lang yan. Hindi ka po nag-iisa, marami tayo. At normal yan. Normal na, alam mo yun, may experience mo na, alam mo yun, hindi pa ito yung, masabi mo na hindi pa talaga ito yung tamang oras, tamang panahon. Just take your time. Take your time. Bilang isang NBSB, sinasabi ko take your time kasi I think yung pagiging NBSB is a blessing din. Kasi, di ba, iniiwas ka muna niya, parang huwag ka muna masaktan kasi marami ka pang dapat matutunan. Ayun, ang ganda. Di ba? May ganon. So, at saka naniniwala din talaga ako sa mga NBSB dyan, merong taong nagdarasal at naghihintay para sa inyo. Ay, ang ganda. So, dapat, hintayin nyo lang kasi may darating at darating na para sa inyo.
Ay, ang ganda nun. Totoo yan kasi alam nyo mga kapatid, ang love life, pinagdadasal din talaga. Totoo. Oo. Kailangan, ako pag nagdasal, specific talaga. Ayun, yun din ang sabi nila dapat specific. Specific. Kung gusto mo, matangkad, moreno, macho. Yes. Kaya ako sabi ko, God, sa akin po, dapat po yung balbas niya, kailangan mga 85. So, bilang na bilang. Kailangan ganon. Ganon ka-specific. Kailangan ganon ka-specific. Ang hibla ng buhok niya, ganito. May hibla po siya ng mga buhok sa dibdib. Naku, parang meron ata nagpapatibok ng puso ng isang DJ, Anna Ramsey. Queenay, ako ang host dito. Bakit parang nag-i-interview ka na ngayon? Sorry. Oo, pero totoo yan. Kidding aside mga kapatid, dapat yung mga pag-ibig na hinihintay, lalo na sa mga matagal naghihintay na talagang longing for a partner, no? Tama yung sinabi ni Queenay, dapat ipagdasal natin yan, no? At dadating yan talaga sa tamang panahon. Ayan na nga. Naikwento na ng ating Heart Hunter, special Heart Hunter for today, ang kanyang state of the heart, as in, estado ng kanyang puso. Pero masaya ka, di ba? Ngayon na single ka, you're happy, you feel complete. Yes, super happy. Yun ang mahalaga. Ayan! Eto na! Naku, ano naman kaya ang assessment dyan ng ating resident expert? Our ever so lovely Docky, Dr. Camille! Ayan! Doc, hello po. Welcome po ulit. And syempre, magbati muna kayo sa ating mga kapatid. Hi, magandang hapon po sa inyong lahat. It's so nice to be back. And syempre, nandito na naman tayo sa Matchmade. Yes. Especially with DJ. Tuwan-tuwa ako ngayon kasi first time artista ang ating ang Heart Hunter. Diba? Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda niya. Very fresh talaga. Pero Doc, eto ba may mga behavioral, science bang explanation yung ganitong pagiging NB or NGSB? Okay, first and foremost, pagdating dito, siguro sasabihin natin na when you talk about love, it is less in the heart. It's more on the brain. So para ma-in love ka talaga, hindi ibig sabihin palaging puro puso dito eh. Dahil kasi ang nagre-react dito yung ating mga unang-una yung mga hormones, tapos yung mga chemicals na involved sa atin. So basically, siguro tatandaan natin yung tinatawag nating noradrenaline. Ito yung noradrenaline ang nagpo-push dun sa adrenaline natin. So pag may nakita tayong na-in love, yung parang nagustuhan mo yung taong to, may rush ka agad, di ba? Yung parang bumubugso yung puso mong ganyan. Tapos, syempre, yung dopamine, ito yung sinasabi na yung chemicals na nagpapasaya sa atin. Yung nakikita mo yun, parang ba't ganun? Masaya. Ayan, yung mga kanina mainit lang yung ulo ko, sumaya ako. Ayan. Tapos, and then eventually, syempre, dahil yung sinasabing dopamine, and then if magkakaroon tayo ng attachment dun sa taong yun, lalo na kung madikit ka lang dun, parang yung tiyan mo parang bumabaliktad na, ito na yata, parang they're butter. So, ito yung pwedeng sinasabi natin na ibang other chemicals na pwedeng talagang sinisikret ng ating brain, from serotonin, yung mga oxytocin, mga ganyan. Nakakatulong talaga na baka. But then, definitely, importante yung ating 5 senses pagdating sa ganyan. Yes. Siyempre, kahit sinabi natin na hindi natin tinitignan ng isang tao sa kanyang kaanyuan, pero maniwala kahit hindi, nandun pa rin naman. True. When you see person, parang sasabihin mo, ayoko dyan. Ang itim niyan. Di ba? Parang gano'n. Ayoko dyan. Bungi yan. Di ba yung mga tipong gano'n? So talagang, basically, sight has something to do with it. And then, when you talk of, sinasabi natin na, kung yung ears natin, sometimes, yung bang, pag may nadinig kayong music na parehas, di ba, parang gano'n na parang, parehas tayo, favorite natin yan, di ba? Parang yung gano'n. So, the more na na-in-love ka, and then kanina nga, tinatanong na, does it has something to do with the taste? Kaya nga, di ba, sinasabi ko yung nga, pagdating sa, ang tawag dito, sa sugar, siguro yung tama lang na pag nakakain ka nga ng cake or kaya ng ice cream for that matter, tapos hawak-hawak mo yung picture ng crush mo, tapos siya rin hawak niya, tapos pareho kayo, magugulat kayo. Biglang may tendency na
na yung oxytocin nyo mag-act up, tapos biglang magkakaroon ng possibility na mag-holding hands kayo o mag-hug kayo, yung mga tipong ganon. So talagang, sabi ko nga sa inyo, malaki at napaka-importante dito yung element ng ating brain dahil kasi maaari ito bakit nagiging no boyfriend since birth, hindi pa talaga nagmamature yung brain. Or masyado ang sabihin na natin ang social environment na sinabi ng magulang, mag-aral ka muna, career muna, pamilya natin, importante, ganon. So pag naka-structured yung ganon, hindi mo iintindihin yung social environment mo na kahit marami kang nakikitang tao, katulad ng sinasabi ni Kinay na maaaring marami siyang pinupuntahan, pero wala siyang nakikitang potential partner doon. So, pwede talaga mangyari yun. And then, definitely, yung culture factor natin na kaya lang naman kasi tayo na-pressure sasabihin, 22 ka na, wala ka pa naging boyfriend. Yes. Yung mga ganyan. Samantalang, ang iniisip mo, gusto mo maging maayos yung career mo Gusto mo maging ganito ka Bakit nyo ba iniintindihan? In fact, pag titignan mo yung statistics, magugulat ka na mas kakonte yung kinakasal ng yung early 20s. It's more on the late 20s, yung mga 30s, or even yung early 30s. Mas gusto nila kasi mas career-oriented na siguro ang ating mga Gen Z or even yung mga sa millennials, ang ano na is yung talagang maging stable sila. Totoo yan, Doc. At hindi yung partner ang iisipin na, kailangan may partner akong ganito. Yes. Oo. Siguro isa na rin yan, dala na rin yan ang nakikita natin sa social media na parang puro mga success stories yung mga nakikita natin, yung mga highlights ng buhay ng bawat isa, yung mga ina-upload din naman talaga natin. And nakikita natin, slowly na-achieve nila yung mga gusto nila. So parang nagiging ganun din yung focus nila. And then, parang nagiging less, priority yung yung pagsisettle down. Pero syempre, di naman natin nilalahat, no? Mostly, siguro ako, personally, yung ganun yung mga kakilala ko. And personally, yours truly, ganun din. So, totoo yun. Kasi pagdating sa ganyang factor, hindi naman pa pwede sabihin mo, naghihintay ka ng lalaki na napupunta na lang sa sarili mo. Remember, ang best part dito, kung bakit ka nagkakaroon ng possible relationship, kasi approachable ka. Kasi kung hindi ka approachable, paano ka, sometimes you become so strong, napaka-strong ng personality mo, takot yung lalaki. Or kahit yung iba na parang, na-intimidate, kagaya ng nabanggit ni Queen talaga. Pero, kung pinapakita mo na you're approachable, hindi ko sinasabi na you flirt, yung pagiging approachable mo, dun mo makikita na pwedeng mag-exude na ito ng possibility na, sige, may conversation. Makikita may good sense of humor. Merong parang, may compatibility sa mga interest nila, yung mga ganun. Ayun. Thank you so much, Doc. Maraming salamat. Oo, sa mga komentong yan ni Doc, na may napulot na naman tayo Pero ito, ano naman kaya ang say ng ating mga kapatid at mga kamachi sa online? Ito si Racel Abusejo. Yes, ang love hindi yan nagmamadali. Kusang darating yan. Tama. Oo, ang pretty daw ni Queen ay sabi ni Racel. Oy. At nanonood din ngayon si Inday Fatima. Hello! Inday Fatima is watching. Hello. Ayan, natutok lang kayo sa atin sa Facebook page. Pwede kayong tumutok dyan. Pwede kayong maki-comment dyan. Siyempre, more comments tayo. Baka Queen ay Mercado yan. O, diba? Queen ay yan Oo. So, ang daming mga nakaka-relate sa atin dito na mga kapatid natin. Tutok lang kayo. Mamaya magbabasa pa tayo ng mga comments dyan. O, diba? Sino mga relate dyan? Mga NBSB, nandito ang president nyo. Nandito si Queen Ay. Oo. Yung mga hindi pa naka-sign up, mag-sign up na dito. Ayan. Oy, watching from Dumaguete, Rosaline. Hello ha. Nako, everywhere talaga marami tayong mga listeners, mga viewers na nakatutok kung saang-saang lugar. Kaya maraming salamat sa pagtutok. Pero ito mamaya patitibukin pa natin ang puso ni Queen Ay. Kilalanin ng mga naggagwapuhang mga Cupido for today. Ano naman kaya ang kanilang mga kwento? More chikahan at kilig pa yan sa pagbabalik ng inyong favorite dating show sa radyo. Ito ang Match Made with DJ Anna Ramsey. Hello! Nagbabalik po ang inyong programa, Match Made with DJ Anna Ramsey. Oras natin ngayon, 3:01. Ayan tutok lang kayo dyan mga kapatid.
And this time na nga, heto na, kilalanin na natin ang ating mga Cupids. Ito na ang ating Cupid number 1. Siya po ay 26 years old mula sa Malate, Manila. Please welcome Marco Aglipay. Hello, Marco! Bati ka sa ating mga kapatid na nakatutok ngayon. First of all, binabati ko sa lahat ng naikinig sa atin. Magandang hapon po. Then sa inyo po, DJ Ana, kay Doc Cams po. And especially kay Queen Ay. Parang aga. Sabi niya, especially daw agad. So iba yung bati sa'yo, special. Parang iba yung smile mo agad. Hindi, wala to. Wala naman. Agad ha. Pero syempre, kilalanin naman natin. Syempre si Marco, alamin natin yung kanyang storya, kung mabuting tao ba siya. Hindi. Marco, ikaw ay, ano mo pinagkakabalahan mo sa life? Right now, isa po akong BA. BA? Opo, work from home lang po. Then, naka-base po yung mga boss ko sa ibang bansa. Okay. Then, pinagsasabay ko rin po minsan pag racket. Nagmo-modeling din po ako. Modeling? Nagpa-fashion show po. Talaga? Gano'n ka nakatagal sa pag-modeling? Usually mga 3 years na po. Kasi before po, nagpa-pageant lang ako. Then, na-discover ko tong parang mas social siya sa pageant, parang less pagod. Okay. Then, lalakad mo lang po yung mga damit ng designer. Yun po, kaya mas nagustuhan okay. ko po. Rumarampa ka talaga. Yes po. Okay. Nag-walk po So, ikaw ba, Marco, ikaw ba ay may mga na-experience ka ng true love sa buhay mo? Meron naman po. Pero DJ Ana, parang gusto ko sa inyo i-share yung love at first sight experience po eh. Kasi nakita ko po galing. Parang magaling gumahanap, magaling Ang galing ha, parang talagang eager siya mapili. Laban na laban, nararamdaman ko yung laban na laban. Parang nag-practice to Hindi, kanina po kasi DJ nakikinig po ako. Okay. Kasi nasabi po ni Doc Cams, sabi niya po, yung dopamine daw po, yung parang happy hormones. Yes, hormones. Happy hormones po. Parang totoo nga po yung sinasabi ni Doc Cams kasi napapasaya ko po agad si Queen Ay. Alam mo, gusto ko mag-slow clap for you. Wala lang akong effect dito ng slow clap. Ginagalingan mo masyado wala pa man yung mga challenges, pero parang umaarangkada ka na ng ilang steps. Oo. Antaray, ganyan ka ba talaga pag meron kang nakikitang someone na naa-attract ka? Kanina po, umilaw po talaga yung mata ko, DJ Ay. Isa pong Batanggenya. Ganito po pala tayong tingin tama ng... yung Batanggenya, yung tama sa akin, iba. Ay, tara! Nag-a-adjust ha? May adjustment period agad na. Talagang inaalam niya yung lingwahe mo, Queen Ay. Pagkakabilis nga. Ang bilis. Pagkakabilis masyado. Oo. Ang taray, no? Talagang pinag-aralan mo na to, no? Parang ano na to, ha? Hindi, sige. Ano ba ang hinahanap mo sa isang babae? Syempre po, una sa lahat, yung family-oriented. Napakahalaga po niyan. Then, yung may takot po sa Diyos, pangalawa. Ano pa? Mabait po. Tapos, syempre po, bonus na lang po si Queen. Mismo yung itsura po. Yung itsura po. Ikaw naman talagang... Nadudulas po ako. Sorry po, DJ. Pinadudulas mo talaga eh. Oo. Inampas yung bibig niya. Okay, so parang lahat ng sinabi ni Queen ay yun din ang hinahanap mo, ha? Ako ba yung hinahanap mo? Ay! Grabe naman, derechahan naman tayo agad. Feeling ko ginaya niya na talaga lahat ng mga sinabi ko kanina. Parang, alam na, parang prepared siya. Oo. Okay, so family-oriented, mabait, oo. Pero mabalik tayo dun sa isang question ko. Noon ba meron ka nang na-experience? Kasi pag mga model, ganyan, maraming mga na-encounter yan ng mga kababaihan. Diba? Meron ka bang na-experience na nagmahal ka ng todo-todo? Nagmahal po ng todo, pero dito po sa pageantry and modeling, nakakita po ako ng ibang mga babae, may mga magaganda, pero hindi po ako na-attract eh. Hindi ka na-attract? Bakit? Parang normal na lang po sa akin. Ewan ko kung ako lang po yun, kung sa pakiramdam ko lang. Pero iba po talaga pag nakita mo yung isang tao na talagang
makikita mo na may connection, parang may impact sa'yo. Parang may wow factor. Sino yung dumaan? May second look, may third look, may fourth may look. ganun. Ang daming look. Sumakita yung leeg mo. Nagkasitnik na. So, ganon. Pag may wow factor. So, wala kang naramdaman ngayon. Pero, may kaya ko ba to today? Kaya po yan. May naramdaman ka bang ganong factor ngayon? Actually, pagpasok ko po doon sa room kanina, nakita ko magod si Queen. Taray. Nakita niya lang ako, pero hindi naman niya ako pinansin. Kasi po, sa isip ko po wow. Napawaw ka? Oo. Paano yung pagsasabi mo ng wow? Sa isip ko lang po. Sa isip mo lang? Sa labas po, hindi po showy, nahiya po. Pero sa loob, wow, si Queen Ay andito. Sabi mo nga kay Queen Ay kung anong mga nakikita mo sa kanya na nagugustuhan mo sa first impression mo sa kanya. First impression, Napakita talaga no? First impression mo sa kanya. Kangkachi po kay Queen Ay yung smile niya po. Then yung eyes. Parang, pag kunyari po, uwi ka galing trabaho, tapos pagka-uwi mo yung smile niya, makikita mo, then yung eyes niya, parang nakakapawi po ng pagod. Grabe naman talaga. Parang nakakaramdam ako ng instant connection. Pero, ano pa lang yan? Cupid number 1 pa lang yan, mga kapatid, ha? Ginagalingan mo naman masyado, ha? Alam mo yung Cupid number 2 natin? Parang ang lalim ng hinga niya. Cupid number 2, magpapatalo ka ba sa mga hirit na ganyan, sa mga banat na ganyan, ha? Ng ating Cupid number 1. Eto na, ipapakilala ko na sa inyo, ha? Siya po ay from mula sa Novaliches, Quezon City. Siya po ay 25 years old naman. Si Cedric Vinuya. Hi, Cedric! Hello po. Magandang tanghali po sa inyong lahat, lalo na sa katabi ko. And sa'yo, Miss DJ. Hello! Hi, Doc. And sa family ko. Ayun. Alam mo, nararamdaman ko ang haba ng buhok ni Queen. Hanggang dito po natatapakan ko po. Hanggang dito pa yan po. Sorry, Queen, nasasaktan ka ba dyan? Nihila eh. Pero, ikaw naman, Cedric, anong pinagkakaabalahan mo sa buhay? Nag-aaral po ako. Then, sumasideline po ako. Anong sideline yan? Like po, mga taping, gano'n. Tapos minsan po, nag-waiter din po ako. Ayun, sipag-sipag mo. Biruin mo na pagsasabay mo ang lahat ng mga bagay na yon. Nakakapag-love life ka pa ba sa dami ng ginagawa mo? Sa panaginip. Oo. Tama. Alam mo, best advice ever yan. Kung busy kang tao, pero gusto mong lumove life, sa panaginip ka na lang. Parang gusto kong gawin yan. So, sa panaginip. Pero may na-experience ka ng love before? Yes po. Merong sad, merong happy. Oo. Pwede mo bang ikwento sa amin yung sad part? Para yung next happy naman. Na lang, kahit maikli na lang. Hindi, habaan mo. Po kasi, tawag dito, pinagpalit niya po kasi ako sa best friend ko. Best friend mo pa? Yes, pinagpalit ka? Yes. Ano ginawa mo nung nalaman mong pinagpalit ka sa best friend mo? Sabi ko, okay lang kasi kung saan po siya masaya, go lang po ako. Talaga? Hindi mo siya sinapak or something? Hindi naman po kasi ako mapanakit na tao. Kaya Queen Ay, alam mo na. Hindi rin nagpatalo. Sorry, palaban po yung mga cupids namin ngayon. I love it. Oo. So, alam mo na daw, Queen Ay, hindi siya nananakit. Siya lang yung sinasaktan. Oh, that's sad. Okay, so anong ginawa mo? So, napatawad mo na ba siya? Matagal na po. Matagal na? Gano'n kayo katagal ng relasyon mo na yon? 3 years po. 3 years? Yes, matagal po. din, ha? And nag-end lang yun just because na in love siya dun sa best friend mo. Yes po. Tapos ako po yung sinasabihan niyang red flag, ganun. Bakit ka daw red flag? Yung sinasabahan ko daw yung mga best friend ko. Tapos yung best friend ko pala, gusto niya rin pala po. Ay, ano siya? May tawag dyan. I need help. Ano nga ba yun? May tawag dyan. I-comment yung topic namin yan last week. Nalimutan ko. Sign of aging. May tawag dyan yung basta mamaya pag naalala ko. Gaslighting! Yun! Okay, wait, pasok ka sa oras. Pasok sa oras. Countdown na sana ako. Ikaw, ka-countdown mo pa ako, ha? Okay, gaslighting, no? Yes, may ganyang klaseng tao talaga. So, ikaw, ano ba ang hinahanap mo ngayon sa isang babae, Cedric? Ito,
Siya na. Lahat? Yes, siya na. Grabe naman. Hanapin pala ako, hindi ko naman alam. Grabe ka, Quinay. Wanted ba ako? Wanted pala siya. So, ganyang klaseng beauty, Yes, ganyang klaseng, pagdating naman sa kaugalian, yung mga talagang panloob na characteristics, ano naman yung hinahanap Ano mo? lang po, tawag dito, sweetie. Ay, Sweetie. Para naman gusto mo siyang tawagin agad sweetie. Sweetie pie. Sweetie pie. Tapos oo. ano po, yung mabait, ayun lang po. Hindi na po ako naghahanap ng mga... Mabait? kung ano. Yes. Basta mabait, okay ka na Okay doon. na po. Mabait, kahit di loyal. Mabait siya, pero di siya Tanongin po loyal. natin siya. Loyal ka ba? Wow! Talaga naman. Ginagalingan po nila ngayon, mga kapatid. Oo, yan na nga po, nakilala nyo na po ang ating... Ay, hindi mo pa nakwento yung happy part. Kasi that's the sad part. Ano yung happy part? Ano po, nag-break po kami na magkaibigan na. Ayun. At least, maganda. I mean, meron pa ring pagpapatawad. Yes So, po. at least meron kang peace of mind, di ba? Wala kang dinadalang baggage. Kaya naman, I feel like ready na talaga ngayon. Parang may ihihirit ka. Mag-best friend na po yata sila. Mag-best friend na Opo. Alam niya. Ito ayaw di magpatalo talaga nito ni Carlo Marco. Nalito na ako. Marco, no? Hindi ko na rin alam talaga sa DJ na to kung ano ng pangalan sinasabi. Pero eto na. Thank you so much po sa ating mga Cupids. Ayan. Ginagalingan po nila mga kapatid. But of course, ang goal natin dito ay ma-impress ang ating Batangueña beauty na si Quinay. Kaya naman may mga hinanda tayong mga challenge at maiinit na katanungan At eto na nga sa ating unang paandar. Ito ay dapat picture perfect. Ganon ang dating. Ang ganap dito syempre pagaganahin lang natin ang ating mga imahinasyon. Pagalingan dapat ito sa pagde-describe at pag-imagine ng inyong picture perfect na date kasama si Quinay. Dapat talagang ma-picture namin sa aming mga isipan, lalo na yung mga nakikinig ngayon sa radyo ang eksena, emosyon, feels ng date na ito. Saan nyo ba siya dadalhin? Anong espesyal na activity ang gagawin ninyo? Anong settings? Ano? Sabihin nyo! Gawin nyo! Ayan Kailangan makikita ni Quinay ano ang mararamdaman niya. Ayan Anong picture perfect date yan? Imagination lang ang limit. Okay. Game na ba kayo? Game na. Ready na. Let's start with Cupid number 1. Ayun, sa date namin ni Quinay, ang na-imagine ko is siguro i-apply ko yung pagiging nature lover ko. Then, parang mas sweet kung ma-imagine nyo po, mas sa lahat ng mga nakikinig, is yung maglalatag lang po ako ng parang sa damuhan po na parang tawag dito, kumot po or something na panlatag. Then, syempre po, dala na po doon yung niluto ko na pagkain namin and then mga drinks na inumin. Tapos, ayun lang po, i-appreciate lang po namin yung view. Lalo na po marami pong magagandang tanawin sa Batangas. Then usually din po, may mga pinsan din po ako sa Batangas, taga-Tuy lang. Bigla ka naman nagkaroon ng relatives. Galing mo. Talagang yung connection, gusto mo talagang ma-connect. Kasi nauso po ngayon yun din, yung mga nature lover, may mga camping chair lang po kayo, then magdidrink po kayo ng coffee. Habang yung ambience po, tumatama lang sa inyo yung fresh na hangin. Ayun po. Sabihin mo sa kanya, wag mo sa akin. Ayun, Quinay. Tingnan mo siya sa kanyang mga mata. Wow! Quinay, dadalhin kita sa ganyan, keme-keme, ganun. Ito talaga Sabihin mo sa kanya. Ayun, Quinay, dadalhin kita dun sa magagandang tanawin. Ayan, usually may mga pools, may mga running water. Tas yung hangin na mga tatama sa atin, yung malalangap natin na kasing fresh mo. Ayun. May pahabol pa gano'n Then, sa Tagamalati ako, pag doon naman is, pwede naman din kitang i-date doon na optional. Pero pinaka-first option ko. Taray na optional. May optional. English. Options. At least marami siyang option. Siyempre, mga sa lahat na nakikinig, maraming date yung gagawin namin ni Quinay. Uy, kiniklaim na agad na maraming date yung gagawin na. Grabe. Advance mag-isip. Advance ka masyado tapos? Tapos minsan, Quinay,
city lights. So, magde-date tayo, kakain tayo sa rooftop. Pwede tayo tumalon, ganun. Bakit ka tatalon? Ay, wag mo naman ako isasama dyan. Hindi, body jumping, mga ganun. Okay. Ayun. Ayun naman pala. Ayan ha, nai-imagine natin ang mga ganyang klaseng days. Very romantic. Eto na. Feel na feel natin yan ha. Pero eto na yung ating Cupid number 2. Ano naman kayang say niya? Go, go, go. Anong maraming date? Kaming dalawa lang yung magde-date. Kasi ako yung pipiliin niya. Ano ba kaya? Queen Ay, kapag magde-date tayong dalawa, ipumunta kita sa mga street foods. Tulad sa Ugbo. Maraming street food doon. Bubusugin kita ng pagmamahal and ng foods. Siyempre, pag nainip ka na, pwede tayong pumunta sa bahay, pagluluto kita. Yun, para matikman mo yung luto ng may pagmamahal. Yeah. Grabe naman! Ang uhusay! Ginagalingan, pinaghandaan. Ginayuma pa. Di ka pa tapos ha. Talagang May pahabol, gagayumahin naman daw ako. Ito si Marco, alam mong nilalaban niya talaga to. Nilalaban niya, oo. Nako, pero ito lang ang say ko sa inyo, dapat magpaalam muna kayo kay inay. Sinasabi ko sa inyo, kunin niyo yung loob ni inay bago kayo dumaan dyan. May sasabihin ka pa, no? Nararamdaman ko. Maghahay lang po sana ako kay tita na, ding mama. Opo, tita mama, kung nanonood ka po. Doray, tita mama. Nag-post ka pa. Nag-post ka pa talaga. Bakit tita, di ba dapat nanay agad or mami? Ay! Ang bibilis. Bibilis. Nay, anong say mo doon sa mga sagutan nila? Actually, parehas naman maganda yung idea. Pwede naman nga bubusugin sa pagkain. Ito naman, as a nature lover, city lights. So, ngayon, syempre, hindi mo na ako pipili. No? Ayoko munang mamili. Kasi mamaya, magkakaalaman pa. Ayun. Pero ikaw, Queen, personally, ano yung ideal, or yung idea ng date na gusto mo sa isang first date? First date? For me, siguro, siguro ako yung kakain sa favorite na kainan ko talaga sa Batangas, sa cafe na Amasami. Wala ka ba? Sa amin ba? Nakapag-promote pa nga ng namin. Ang galing sumegway! Siyempre, ganun talaga. Oo. Siyempre, dapat matikman naman niya. Oo. Plus, siyempre, ako, yung specialty namin sa Batangas. Tapos, diba? siyempre, kumita pa yung restaurant nyo, di ba? Tama, diba? Oo, siyempre, pag dun ka dinate, siyempre, o-order ka ng marami, di ba? Ganun. Oo, ang galing ni Queen Ay, no? Very, siya, grabe siya, no? Talagang siya, hindi siya magpapalusot dun sa sarili nilang restaurant. Oo. Ay, saan yung cafe nyo? Saan yung cafe nyo? Sa San Jose, sa Barangay Don Luis, San Jose, Batangas. Kaya kung hindi pa kayo nakapunta, please, punta naman kayo. Nako na, isegue. Puntahan natin yan, mukhang masarap dyan, ha? Oo, pero eto na, talaga namang feel naman talaga namin ang excitement ng ating mga Cupids para makakadate ang ating Heart Hunter. Ang galing-galing nila, talagang feeling ko nag-ready talaga sila for today's video at ang dami nilang baon. Oo, at talagang mukha namang napapakilig ang ating Heart Hunter. Nararamdaman nyo ba yon mga kapatid na nanonood ngayon, ha? Eto na. Nako, ha? Meron pa tayong mga ganaps for today's video. Marami pang mga sorpresa. Marami pa kaming inihandog. Marami pa tayong chika. Ito na atin namang meron tayong special episode nga ngayon. Syempre, mas lalo pa natin gagawing extra super duper special. Yes, dahil nga ang ating kilig-tugtugan. Dahil meron tayong special nga na bisita rin. I-share sa atin ang sweet na vocal sweetheart ng MQAA. Ito, hasing galing niya ng Season 2 Grand Champion. Eto na, ipakilala na nga natin, Carmela Lorzano. Live na live yan sa ating Matchmade booth.
Hello, Carmela! Hello po, everyone. Hello po. Oh, ang sweet-sweet. Such a sweet girl, Carmela. Kamusta naman ang iyong araw? Ayan, syempre goods naman po and super excited po for today. Ayan, excited na po akong kantahan kayong lahat. Oh, kinilig ka ba doon sa mga ano natin, mga Heart Hunter and Cupids? Opo, mukha na pong palaban sila pareho, no? Agree ako sa'yo. Talagang nilalaban nila hanggang mamayaya ng mga challenges. Oo. Pero ikaw ba, naka-experience na rin? NBSB ka ba or... Hindi po, bale, 15 years old pa Ay, lang po ako. Bakit ba nga naman? pero may mga ano ngayon ha, may mga bagets na ngayon na may mga inlababo, yung mga crush na ganyan. Pero no! Bawal! Study first. Wow! Baka ano naman, kala mo naman nanay niya. Oo. Pero maganda yan, unahin muna ang studies, unahin muna ang career, di ba? Ikaw ba, ano bang gusto mong ma-achieve talaga in life? Siguro po maging successful talaga one day. Kasi po since bata pa naman po talaga, nakanta na ako. So, I want to be a successful singer po talaga. Wow! So, kailan ka nagsimula? You're very young, 15 years Yes old. Po. Kailan mo na-realize na gusto kong kumanta? Bale, 3 years old pa lang po ako, nakanta na po talaga ako. Wow! Naalala mo ba kung ano yung unang kantang kinanta mo nung 3 years old ka? Parang Jessie J po na price tag ata. Price tag. Opo, may video pa po ata ako nun before. Wow! So, 3 years old, alam mo na sa sarili mo na ito ang gusto mong tahakin talaga. Opo, super hilig po talaga. Pero may gusto ko rin pong magkaroon ng ibang trabaho pa, like paglaki ko po. Parang ganon. Anong trabaho yan? Undecided pa po ako. Kumbaga yung profession naman na Yes. na gusto mo like kasi 15 years old ka so Opo. kasi ganyang edad mga kapatid talaga medyo syempre iniisip mo pa hindi ka pa masyadong decidido sa kung anong Undecided course. po talaga. Totoo, pero good thing talagang love na love mo yung singing and you're here to perform and meron kang inihanda. Ano tong song na kakantahin mo for us? Yan, so bibigyan ko po kayo ng song na Maybe This Time and You're My World, which is yung kinanta ko po sa grand finals ng singling. Wow! Maybe this time, pigilan niyo ako sumayaw. Please, pigilan niyo Pwede ako. naman. Alam niyo naman ang steps nito. Baka dito ko maibuhos ang mga Baka sayo nararamdaman. dyan. Kaya nga, yes! Hello! Kayo po ay nakikinig pa rin sa kinakikiligang dating show ngayon sa radyo. This is Match Made! Ayan na nga! Kanina nakilala na nga natin ang ating mga Cupido na susubok na magpatibok sa puso ng ating Heart Hunter. At syempre kasama pa rin natin si Dr. Camille. Doc, eto anong masasabi niyo po sa ating mga Cupids at kay Heart Hunter at this point? Okay, so far nakikita ko dito, hindi ko naman sinasabi na talagang kailangan ma-in love ka. In fact, being single is not a time to look for love. It is a time for you to be able to grow. At the same time, makita mo yung individuality mo Kasi, from there, pag mahal mo na yung sarili mo, that's the time that you'll be able to love somebody. Kasi kung hindi mo kayang mahalin yung sarili mo, paano ka pa magmamahal na ibang tao? Doon nakikita ko sa kanila na they're trying their best, they're growing. They're growing. So, maaring talagang, syempre, sabihin na natin, pag ma-in love ka, hindi ibig sabihin, yung puro kagandahan yun In fact, yung iba nga sasabi na, pag first time parang stressor dahil kasi 'di ba parang iintindihin mo pa palagi yung meron kang academics, meron kang trabaho tapos in love ka pa na nape-pressure ka kasi magte-text ba palagi, sasagutin mo ba yung mga messages. So pwede siya maging stressor pero kung happy ka, alam mo kung paano ka magiging contented na hindi pa talaga sa'yo yung right na relationship, malaking factor yon. Pwede naman dito kasi yung pagkakakilala nilang tatlo can be an inspiration to each other. Yun yung maganda ron. Tama. At saka maganda talaga na hindi mo minamadali ang mga bagay-bagay. Yes, diba? totoo yan. Take your time. Bagets pa naman tayo Sinama ko yung sarili ko. Bakit? Sinama ko, bakit? Pero thank you so much, Doc Camille. Ayan na nga. Pero ito na mga kapatid sa puntong ito naman magkakaalaman na naman tayo sa galing sa aktingan. Ito na yon. Yes.
Eto na ha, ibabalik natin ang Heartista yarn. Ganon. Ang peg natin dito ha, radio drama ang peg natin dito. Dapat todo guys, emote ha, para ma-impress ang ating actress, Heart Hunter. Uy, eto ha, magaling na actress si Queenay. So, malalaman niya yan kung gagalingan niyo talaga. Oo, eto, mauuna muna si Cupid number 1, Marco. Eto ang eksena mo ha, magjowa kayo ni Queenay. Gustong-gusto niya. Okay. Magjowa kayo ni... Gusto niya yung role niya. Okay. Magjowa kayo ni Queenay, nasa dinner kayo ha, kasama ang nanay ni Queenay na, which is ako yon, di ba? Oo. Saka mo malalaman, aalis ng bansa si Queenay for greener pasture. Okay, so magugulat ka ngayon. Syempre, pero eto na ha, Actors Q tayo. Ready, action! Ma, kasama ko po si Marco. Good evening po, tita, mama. Paano po? Marco, maupo ka nga dyan. Sumabay ka na sa amin sa pagkain, ha? Alberto, pakuha na nga muna ng kanin dyan sa kusina. Kamusta po pala kayo, tita, mama? Eto naman, ayos naman, iho. Ikaw ba? Kamusta ka? Nakapag-usap na ba kayo ni Queenay tungkol dun sa mga plano niya? Ay, Ma? Araw-araw naman kami nag-uusap ni Marco. Yes po, tita. Bakit po? May kailangan po ba akong malaman? Ano kasi, Marco? Hindi po pa. Nako, sinasabi ko na nga ba, hindi mo pa nasasabi ha? Na mag-a-Amerika na siya, doon na siya mag-i-stay. Sa makawala na yung... Makawala? Nawala. Nasa makalawa na yung flight mo. Diba? Ano po? Queenay? Aalis ka? Ba't ngayon walang to nalaman? Sasabihin ko naman sa'yo, love. Kaya lang, kasi... Kaso kapag nakaalis ka na, paano naman ako? Paano naman yung mga plano natin? Iiwan mo na lang ako? Hoy! Iho! Para sabihin ko sa'yo, future ng anak ko ha, kung mahal mo siya, dapat maiintindihan mo ang desisyon namin. Talaga bang decision mo to, Queenay? Marco, alam mo namang matagal ko na tong pangarap, di ba? Kung hindi na kita mapipigilan, hindi na magpapatumpik-tumpik pa. Tita, gusto ko pong pakasalan ng inyong anak. Ni Queenay. Ay, grabe! May pagluhod! May pagluhod pa! Alam mo, Marco, wala naman sa script yung pagluhod. Pero talagang ginagalingan po niya, mga kapatid. Laban na laban. Gustong manalo, gustong mandaig. Ganon. Pero palakpakan naman natin si Marco. Hindi ko siya matatalo ngayon sa actingan kasi hindi pwedeng lumuhod dito. Pwede lang, bakit hindi? Higa pa ako dito. Ay! Alam mo pala pa ng mga cupids natin ngayon. Ayaw mo padaig, mga kapatid. Pero eto na ha, eto malalaman naman natin kung paano ang aktingan ng ating Cupid number 2. Kaya naman eto, patunayan mo na yan. Cedric, ang eksena naman natin mag-best friend tayo dito, okay? Nagsiselos naman si Queenay sa akin. Ngayon, i-assure mo na si Queenay lang ang mahal mo. Okay? Eto na, Artista Q, ready, action! Besh, paano ko ba masusurprise si Queenay? Kasi first anniversary namin. Alam mo, sa totoo lang, kahit anong isurprise mo, Bes, ilaban mo. Naku, sigurado magugustuhan yan ni Queenay. Very me lang naman yan si ate girl. Kahit simple, naku, syempre matutuwa yan. Kung dinner date kaya tapos candle lights, di ba? Wow! Uy, alam mo, perfect na perfect yan. Thank you, Bes. The best ka talaga. Syempre. Cedric? Ana? Ano to? Ha? Ano to? Queenay? Queenay? Ano ka ba? Kanina ka ba nariyan? Oo, kaninang-kanina pa ako kitang-kita ng dalawang mata ko. Sobrang sweet naman ninyo. Ha? Bakit parang galit na galit ka naman? Mag-best lang kami neto ni Ana. Oo nga, girl. Ano ka ba? Di kami talon yan, oh. Hello. Ano mag-best
best. Iba na yung yakapan ninyo. Tsaka anong super hug? Grabe, nakakaloka kayong dalawa. Queen Ay, babe. Best friend ko lang si Ana. At ikaw lang mahal ko. Huwag ka na magselos. Talaga ba? Bakit parang ang lagkit-lagkit naman ng yakapan nyo? Parang may mali siya eh. Wala lang yun, babe. Sadyang kaibigan ko lang yun si Ana. Best friend. Alam mong ikaw lang yung mahal ko eh. Ay naku, oo nga be. Ewan ko ba sa'yo, saka hindi ko naman siya bet, no? Hello! Ang totoo niyan, sakto, nandito na ha, yung jowa ko. Hi, love! Ha? Boyfriend mo si Jericho? Oo, Jericho Rosales, bakit? Toro. Pinutol yung Sorry, Jericho Rosales! Sorry ka. Pinutol ko. Pinutol, oo. And cut na talaga yan. Pero ginalingan ha. Biruin mo, naging jowa ko pa si Jericho Rosales dito. Oo, ginalingan. Nako, ano naman kaya ang mga desisyon? Parang napapaisip na ngayon si Queen Ay. Oo. Sa mga moment na ito, ano bang say mo dyan, Queen Ay? Yung isa kasi may pagluhod-luhod. Parang may factor na ayaw magpadaig. Yes. Ito namang isa, may assurance na parang, ikaw lang, ganyan, walang iba. So parang, hindi ko pa alam. Nalilito? Oo, nalilito pa ako. Hindi ko pa masabi. Nalilito pa. Nako, mamaya, abangan! Dahil when we come back, nako, ito mga ka-matchmate ha, huling pulsuhan na tayo sa ating mga kubido. Nako, ito pagalingan sa pagpapa-impress. Abangan ninyo yung mga baon nilang pagpapa-impress dyan ha. Dito lang yan sa hottest dating show sa radyo, Matchmade with DJ Ann Ramsey. Hello! Nagbabalik ang inyong pinakabagong at paboritong dating show sa radyo. This is Matchmade! Ayan na nga, eto na, balik na tayo sa ating pagmamatch. Pero para sa huling challenge natin, akala nyo tapos na, hindi pa, pahihirapan pa natin itong mga cupids natin para mas lalong makilates, diba? Eto, old school haranahan naman tayo sa ating song linggong pag-ibig. Ayan ha, ang peg lang naman natin dito, syempre dapat kakantahan nyo si Queen Ay. Pero bago yan, sabihin nyo muna ang inyong mga pangharana songs ha, at bakit naman ito ang kakantahin ninyo para kay Queen Ay. Okay, game na ba? Cupid number 1, anong song yan? Ready siya, no? Anong song yan? Hindi po kasi ako singer DJ Ana, pero tatry ko po yung best ko. Okay, anong title ng song? Ang title, Kahit Kailan. Kahit Kailan. Bakit yan ang napili mong kanta? Bakit lang, yan? Feeling ko po, yun yung true tone ko. Uy, true tone! True tone? Ito naman ng kanta. May nalalaman ka pang true tone, ha? Okay, sige, ready ka na ba? Hindi pa daw. Di ba? Ang tanong is, ready na ba yung makikinig? Kaya nila, magtatakot na sila ng tenga kung hindi nila kakayanin. Okay, wala silang choice. Ready na tayo. Okay, give it up for Cupid number 1. Ayan, mawalang galang na po. Ayan, sa lahat. May pwede. Ito na. Okay, let's go. Acapella po ba to, DJ Ana? Parang nagre-request ka para -1. Parang gusto mo parang merong instrument ha. Oo, acapella. Ready, go. Nagtatanong ang isip, di raw maintindihan. Okay lang yan. Ilaban mo, sige. Kung anong nararamdaman, dapat mong malaman. Sa puso ko'y ikaw lang. Sige, laban mo yan. Ang nag-iisa, pangangamba, dapat pang isiping walang hanggan. Sa buhay dapat lumaban tayo. Asahan mo na kahit kailan hindi kita iiwan, kahit kailan hindi kita pababayaan.
At least masaya ko si Queen, di ba? Masaya ko po. Yun ang mahalaga. Yun yung ano eh. Yun ang mahalaga. Yun yung package na papasaya mo yung... Gusto mo yung binibenta mo talaga yung sarili. Yun yung package na napapasaya mo yung ano. Ang taray ng boses mo, no? Yung parang may naiipit. Yung gano'n, no? Ang lamig ko kasi. Ang lamig. At saka gininaw talaga kami. Ano siya parang, puro ang hangin, ha? Ang hangin sa loob. Oo. Puro vibrato. Diba, Dok? Ang galing eh. Pero, nako, palakpakan naman natin siya sa effort. Ginalingan na din naman talaga. Thank you so much, Marco, sa ating Cupid number 1. Ito naman po, laban na laban din siya. Oo, ang ating Cupid number 2. Cedric, ready ka na ba? Ready na po. Wow, anong song mo? Kahit maputi na yung buhok. Ay, ang ganda niyan. Bakit yun ang napili mong song? Kahit maputi na yung buhok namin dalawa, at least mag-isama pa rin po kami. Taray ah. O, sige, pakinggan natin yan. Let's go, Cedric! Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap sa nakaraan sa atin. Makuha mo pa kaya ako'y akan at yakapin. Hanggang sa pagtanda natin. Yan lang ba? Ay, ang ganda! Alamang-lamang lang ako. Diba? Lumamang. Pumuntos ka dun ah! Marco, anong say mo sa boses niya? Wala akong masabi sa boys, pero yung 3 best friend mong babae, hinahanap ka. Ayan May pa ganon. Naninira na dito. Ibang level na to Walang siraan muna. Walang siraan. Oo. Ayan, ginagalingan po ng ating mga Cupids. Pero ito Doc, ano pong maipapayo nyo naman? Of course, sa ating heart hunter na si Queen ay ng isang NBSB. Okay, dalawa lang. Siguro una-una, Queen ay never allow someone to be your priority. And while you allow yourself to be an option. Kasi mahirap yun dahil pag yung ang iniisip mo, sila na yung priority mo, naiiba na, nakakalimutan mo kung ano yung mga goals mo, kung ano yung mga dapat mong gagawin talaga or tatahakin. And at the same time, when you talk of relationship, hindi siya sunshine palagi. It's not a sunshine. But when 2 people can share one umbrella, you'll be able to survive the storm together. Wow. Yeah. Ang ganda naman ang shinare ni Do. May baon talaga. Every Sunday. Oo. Thank you so much. Pinahihirapan nyo kasi. Ayan Oo. Uy, pero syempre lahat yan talaga. Maitatago natin. Marami tayong natututunan kay Doc talaga. Ako naman personally, naniniwala talaga ako na parang everything in life talaga is about timing, no? Yes. It's about timing na meron nga tayong tinatawag na God's time, 'di ba? Kung para sa'yo talaga ang isang bagay, no? Sa tamang panahon, kung if you are ready na, no? So, ayan, I'm sure ang daming mga nakarelate na mga kapatid natin na nakikinig ngayon at nakatutok ngayon, pero eto na nga ang pinakahihintay natin. Queen Ay, sino nga ba ang napili mong kamatch? Pero bago mo sabihin, bakit siya ang napili mong Cupid? Ako, napili ko siya siguro dahil feeling ko magka-vibes kami. Uy. Tapos, napili ko din siya kasi pasok naman siya dun sa standard sa mga sinabi ko din kanina. Okay. Tapos, feeling ko pwede kami maging friends and makilala talaga din yung isa't isa. Why Tapos not, eventually diba? maging more than friends. Ay, talaga ha? Nay, nakikinig si Nay. In God's will, if, In diba? God, In God's will. If yes. yun yung plan ni God, why not, diba? So, ayun lang naman. Ayun, ang tanong, sino kaya yung Cupid na yon? Kaya naman, ang napiling Cupid ni Queen ay si... Dan-da-da-dan. May pag-ganon. Wala ko. Wala pag-ganon. Dan-da-da-dan. May pag-ganon daw. Oo, ayan.
Ayan. Ay, may tibok pa. Yes. Kinakabahan si Doc. Kinakabahan si Doc. Oo, kinakabahan. Okay. So talaga, sino nga ba? Ang napili kong Cupid ay si Marco. Ayan po, mamaya po, doon po tayo sa restaurant nila Queen Ay. Ang bilis! Ang bilis Ang bilis! Uy, pero congratulations! Yan na nga ang napili at ang nakamatch ng ating Heart Hunter for today na si Queen Ay, si Cupid number 1, Marco! Pero bago ang lahat, syempre, sa ating Cupid number 2, Cedric, ano namang say mo sa kanilang dalawa? Ano? Bala kayong dalawa. Kay Doc na lang ako. Kay Doc ka na lang! Ayoko na. Magpapakonsulta yan. Magpapakonsulta. Masama ang loob niya, ramdam namin. I-debrief ko. Joke lang, deserve niya. Deserve niya. So, hindi ka niya deserve, ganon? Parang may galit. Sabi niya, pipiliin ko lang to dito, pero magchat-chat tayo mamaya. Yung mga sinasabi mo yun. Pero DJ nakalamang-lamang naman siya sa pagkanta. Nakalamang. Ibig sabihin, yung boses mo talagang i-keep mo na lang sa self mo. DJ, lamang din siya sa akin sa mga friend na babae. Marami Oy! sa friend na babae. Hoy, ikaw lang nga pinili! Nanira pa. Uy, pero congratulations and thank you so much sa ating Cupid number 2. Palakpakan din naman natin si Cedric. And ano namang message ni Cupid number 1 ay ikaw ang pinili, Marco? Anong say mo dun? Yung looking forward, Queen Ay, sa'yo na maging friend tayo, makilala yung isa't isa. Ayun nga, and sana yung magiging ibibigay talaga sa'yo ng Diyos is deserving talaga at hindi ka sasaktan. Ayun lang naman yun. Wow. Thank you so much. Sa tingin mo, ikaw ba yun? Pumikit, nag-heart. Ayan, ako, congratulations. Ikaw ang napili. Pero for Queen Ay naman, anong message mo naman for Marco? Marco, thank you. Kasi naging natural ka lang ngayon. Kasi 'di ba minsan yung iba, dahil syempre match made, pwede ka naman mag-pretend kung sino ka no? Pero siya, naging totoo siya, which is maganda yun. So, thank you. And thank you din sa, grabe yung sense of humor din talaga, no? So, ayun. Looking forward to be friends. Kind of. Yung talaga gusto niya, makatry dun sa restaurant nyo. Feeling ko gusto niya lang talaga pumunta sa amin, sa cafe namin. Oo. Alam mo, sige, libre ko na. Libre ko na. Oo. Sama sila lahat. Kasama kaming lahat dyan. Masusubukan namin yung kape naman. Pero congratulations once again sa ating Heart Hunter na si Queen Ay at ang kanyang kamatch nga na si Marco. Alright! At syempre ang episode na ito ay hatid pa rin sa atin ng Sulit TV para sa sulit na panonood. Thank you so much, Sulit TV! Ayan, Queen Ay, syempre imbitahin mo na yung mga kapatid natin dyan sa iyong mga ganap. Ayan, syempre sa ating mga listeners at syempre kay DJ Anna Ramsey na napakaganda. Oy, wala yun dun ha. Thank you so much for inviting me dito sa Matchmade. Grabe, sobrang saya ng experience ko dito. Kaya naman sana yung mga naghahanap din dyan or hindi naman naghahanap or gusto talaga magkaroon ng love life, message kayo sa TV5 or kaya kung si DJ Anna, pwede siya i-message, diba? Kaya naman mga kapatid, ayan, sana abangan ninyo ako bilang si Kakay, ang mapagmahal, makulit, na mananahi ni Lolo Mars sa Ang Himala-ni Ninyo. Kasama ko dito sila Zion Cruz, Miss Kay Brosa, Sir Freddy Webb, Cedric Juan at marami pang mga batikang aktor. Kaya naman sana ay suportahan ninyo Ang Himala-ni Ninyo. Malapit na yan ngayong Setyembre. Walang iba kundi dito lang yan sa TV5.
Wow! At syempre, thank you so much ulit, DJ Anna Ramsey na maganda. Wow! naman. At syempre sa Matchmade. Yay! Thank you so much, Queen Ay. Maraming salamat sa pagpaunlak ng imbitasyon and masaya kami na nandito ka at nakadalaw kami dito sa ating programa sa Matchmade. Of course, sa ating mga Cupids, Marco and Cedric, and of course, Doc Camille. Thank you so much! At syempre, bukas po magkita-kita tayo sa Will to Win para sa paboritong programa ng bawat Pilipino. Tutok lang kung gustong manalo ng papremyo at unlimited happiness ang hatid namin dyan 4:30 to 6:30 p.m. Muli, maraming salamat! At dyan na nga po, nagtatapos ang ating episode ngayong araw. Maraming salamat sa inyong lahat na talagang sumali at nakinig. Abangan naman po ang susunod na episode ng Matchmade kung saan marami pa tayong pusong tutulungan hanggang sa susunod na linggo, 2:30 hanggang 4:30 p.m. Dito lamang yan sa 92.3 True FM. Dito na tayo sa totoo at sa 1PH Teleserbisyo para sa Pilipino. Nakasama niyo po ang inyong DJ Diva ng Bayan, Anna Ramsey. Kwentong Match Made It Happen. Dito lamang yan sa Matchmade. I love you so much!